Libo-libong sako ng bigas ang ipasusubasta ng National Food Authority o NFA para mapaluwag ang mga bodega bago ang nalalapit na anihan. Dito mga bagong bigas pero pagtitiyak ng NFA, ligtas itong kainin. May report si Bernadette Reyes. 13 buwan o mahigit isang taon nang nakalilipas mula nang magiling ang bigas na ito. Halos hindi nalalayo ang kulay at itsura nito sa bigas na 3 buwan na mula nang magiling. Pero itong 9 na buwang bigas, manilaw-nilaw na. Kasama ang mga bigas na yan sa libu-libong sako ng NFA rice sa Valenzuela na ipasusubasta na sa mga retailers, dealers at wholesalers. Ang presyo depende sa kalidad at kung gaano kaluma. Sa darating na Biyernes, February 20, magsisimula ng auction proper para sa 750,000 na sako ng NFA rice. Depende kung gaano nakatanda ang bigas, maaaring may pagkakaiba sa kalidad at presyo nito. Pero ayon sa NFA, lahat daw ay masasabing fit for human consumption. Meron talagang pagkakaiba, lalo na kung ang pinanggalingang lugar iba-iba. Sabi ng NFA, tungkulin nilang pagpapasubasta para mapaluwag ang mga bodega lalo't nalalapit na ang harvest season. Mandato sa batas, i-auction namin, na bago ito maging unfit for human consumption, i-auction natin para mapakinabangan pa. Inaasang 1.5 milyon na sako ng palay ang posibleng mabili ng NFA sa peak season. Magiging dagdag pondo naman ang inaasang mahigit 900 million pesos sa pasubasta. Malaking tulong sa ordinaryong consumers kung maibebenta ng mga rice traders ng mas mura ang pasubastang bigas. Sa ngayon, kakaunti ang supply ng local well-milled rice sa ilang pwesto. Gaya sa Marikina Public Market, umaabot na sa 40 hanggang 54 pesos ang kada kilo ng well-milled rice ngayon base sa monitoring ng Department of Agriculture. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News.